Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Glory and honor belongs to you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, ang mga Reyes, Dizon families, dyan din sa Doha, at sa lahat po na nai-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po and a blessed good morning po sa inyong lahat, sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Nalulugod kaming muli, Panginoon, na lumapit sa inyo at mag-aral ng inyong salita. Salamat po sa banal na spirito na nagbibigay ng pangunawa, karunungan, kaalaman sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy niyong paghuhubog sa amin sang-ayon sa inyong wangis. Salamat sa salita ninyo na pagkain ng aming spiritual bago pa ang pagkain physical. Maparangalan ka, mapurihan ka sa aming kalagitnaan, aming Diyos Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, tagapagligtas, manunubos, at siyang lahat-lahat para sa amin. Amen. Amen. Good morning, Sister Tess Yusi, Sister Evelyn Oblea, Sister Novi Zaratan. Ayan po. So, pag-aaralan natin ngayon ay paano tayong maging tagasunod. Tagasunod. Napakahalaga na naiintindihan natin kung anong role natin. Nung mga una, ang pinag-aaralan natin ay para sa ating sarili. Paano tayo maging mabuting halimbawa? Ngayon po, ang titignan natin ay ang paglilingkod ng ating Panginoon Kristo. Kasi, tagasunod niya tayo. At kung tayo tagasunod niya, ganun din ang ating puso at damdamin. So, simulan po natin ang pinakadakilang halimbawa ng paglilingkod, ng pagsunod, ay ang ating Panginoong Kristo mismo. Basahin po natin Marcos 10 kabanata talatang 45. Mark chapter 10 verse 45. Ayan po, basahin po natin. Mark chapter 10 verse 45. Mark chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So, ito po yung layunin, ito po yung purpose, ito po yung dahilan kung bakit pumunta dito ang Panginoong Kristo dito sa mundo. Alam niyo po, minsan nakakapakinig din ako ng mga debate, ika nga, na pinipilit ng ibang tao na ating Panginoong Kristo ay tao lang. Magbibigay sila ng isang talata. Gusto nila kung ano yung talatang yun, i-interpret mo yung talatang yun. At ayaw nila na ikaw ay pupunta sa ibang mga talata. Yun lang sinabi niyang yun. Kasi alam niyo po, ang ibang tao, ang gusto kasi nila, ipaliwanag mo yung isang talatang lang yun, parang nag-iisa yung talata. Hindi po, ang Biblia ay magkakasama. Ibig sabihin, they are interconnected. Connected po ang bawat scripture sa ibang scripture. Merong reference, yun po ang tawag doon. So, i-refer mo ito sa sinabi niyang ito doon sa ibang bagay. Kaya magkakatugma. Hindi nag-iisa ang mga talata. Meron palaging suporta. Palaging may suporta. Ngayon, ang ating Panginoon Kristo ay sinasabi ng ibang itinuturing lang na tao at hindi siya Diyos. Ang ating pananaw, ang ating paniniwala at ang ating sinasampalatayanan ay ang ating Panginoon Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. So, ibig sabihin nun, nung siya ay pumunta dito sa lupa, itinabim niya muna, set aside. Yan po yung mababasa natin in the book of Philippians. Set aside yung kanyang pagiging Diyos. And He became a human person.
bilang tao kasi may purpose siya. Meron siyang layunin, meron siyang ninanais na magampanan kung bakit siya pumunta dito. He is God in human flesh, kaya He is called Emmanuel, God with us. When ang Diyos na nasa langit, He has His kingdom, nandun ang kanyang kaharian, pero nilalang niya ang tao, nilalang niya ang lahat ng universe, nilalang niya ang earth, inilalang niya yung mga stars, lahat ng bagay na yan. At nilalang niya ang tao sa kanyang wangis. So, ngayon, bumaba siya dito sapagkat nagkaroon ng dahilan kung bakit siya bumaba dito. Tayo ay napalayo sa kanya dahil sa tayo nagkasala. Pero originally, tayo ay para sa Diyos. Nabubuhay tayo to glorify God. Ngayon, kung ito ay nauunawaan na natin at naiintindihan natin, atin ding susundin kung ano ang mga bagay na kanyang ginawa. Kaya, heto po, tayo bilang tagasunod, followers of the Lord Jesus, tagasunod, ang sabi ng Panginoon, ang layunin niya sa pagdating niya dito, unawain natin. Sapagkat ang anak ng tao, yan ang gustong-gusto niya sinasabi. Kaya nga yung maraming mga tao, iniisip nila, he is only a man. Kasi gustong-gusto niya yung title na anak ng tao. That is a title. Titulo yun. Mababasa mo rin yan in the book of Daniel, yung anak ng tao, the Son of Man. Pero hindi lang naman siya Son of Man. He's also Son of God. He's also the servant. He's also the King. Kaya nga, pag hindi mo naiintindihan lahat yun at inunawa mo by faith, maraming katanungan. Kaya maraming mga tao, maraming katanungan because they do not want to allow the Lord to work in their lives. Ibig sabihin nun, ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Binabasa nila ang scripture para makipagdebate, para makipagtalastasan ng karunungan. Hindi po sariling karunungan ang ating ginagamit dito. Hindi sariling kakayanan, desisyon. That is the soulical part. At yung mga bagay na ating nakikita, yan po. Later on po, i-explain ko ng mabuti yan. When I see the women's, pag na-explain ko po ng mabuti yan later on. Without ang online, yung ganon. Kasi there are sensitive things na kailangan kong sasabihin face to face. Pero sa ngayon, ang ating pinag-aaralan ay ang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Ano sabi niya? Sapagat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. That is the purpose. That is the reason. Yun ang layunin. I-highlight po natin ito. Kasi we need to understand kung ano ang Panginoon Jesucristo at kung ano ang kanyang halimbawa, yun din ang ating susundin. So, ibig sabihin nun, nakahanda tayong maglingkod. Nakahanda tayong maglingkod ng walang pangsariling kapakanan. Walang pansariling kapakanan. Ibinigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Siya ang nagmamay-ari sa ating buhay at siya rin ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay na ating gagawin. Kaya nga, walang pansariling kapakanan, walang pansariling agenda, ika nga. Walang anumang bagay na gagawin ka para tingnan ka ng tao, tumingala sila sa iyo, o magkaroon ka, maging popular ka, maging meron kang authority. Hindi po ganon. It's totally different. Kabaligtaran lahat. Tignan niyo po ang ating Diyos, Diyos na nagkatawang tao sa ating Panginoon Kristo, pero tignan niyo po ang sabi niya. Tignan niyo po ang layunin niya. Nandito, Mark chapter 10 verse 45. Sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kabaligtaran dito sa lupa, gusto mo pinaglilingkuran ka, gusto mo inilalagay ka sa ganitong kalagayan, inilalagay ka sa ganyang kalagayan, gusto mo na lahat ng tao pag sinabi mo, agad-agad gagawin nila. Kapag ganyan po,
Kapag ganyan ang isang tagasunod ng Panginoon Kristo, at kapag yung gusto mo, yung sayo, ang laging ginagawa ng mga tao at itinataas kanila, yun po ay hindi sa Diyos, yun ay pansariling kapakanan. Sapagkat ang kapakanan ng Panginoon Kristo, ang kanyang layunin, ang kanyang ipinagdahilan kung bakit siya naririto sa lupa, sabi niya, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Maglingkod siya at ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating katubusan, so that we will be redeemed. Tayo ay maligtas. Gusto niya na siyang tagapagligtas natin. He is our deliverer. He is our redeemer. Siya ang tumubos sa atin. Kaya kung ganyan ang layunin niya, ganyan din ang layunin natin sa ating buhay. So isa pa lang po yun. Basahin natin yung Matthew chapter 9 verse 35. Mateo ika-siyam na kabanata. Mateo ika-siyam na kabanata, talatang 35. Matthew chapter 9 verse 35. Matthew chapter 9 verse 35. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. So ito po, anong ginawa natin Panginoon Kristo nung siya'y naglingkod? Ipinangaral niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinagaling niya ang mga may sakit. Yan po. Kaya sabi niya, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Katulad po na ating ginagawa, itinuturo ang salita ng Diyos. Ipinangangaral. Yun. Pagtuturo, pangangaral ng mabuting balita. Kasi po, karamihan sa ating nababasa, hindi mabuting balita eh. Bad news. Maraming bad news. Pero this is the good news. Mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya, tungkol sa paghahari ng Diyos. Yun ang layunin niya. Pagharian tayo ng Diyos. Maghari siya. Siyang hari ng ating buhay. Siyang ating susundin. Yan po ang mahalaga na ating alam at ating sinasampalatayanan at siyang ating gagawin. Pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang mga karamdaman. So, ipinapanalangin niya at pinagagaling niya ang mga may sakit. Siyempre po, ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Lahat ng karamdaman, lahat ng mga paghihirap ng mga tao ay kanyang, ibig sabihin, sila ay pinagagaling kahit anong uri ng karamdaman. Lalo na yung mga demon-possessed, yung mga ganon. At iba't ibang mga inaalihan ng dyablo. Yan ay talagang tinutukan ng Panginoon Kristo. Napakaraming halimbawa niyan sa Bagong Tipan. So ngayon, inaasahan ng Panginoon na tayo tagasunod niya at sumusunod tayo sa Kanya, magagawa din natin ang mga bagay na ginawa niya. He is our best example. Kasi sabi niya, binigyan niya tayo ng kakayanan na gawin yon. Parang nandito lang sa lupa ang Panginoon Kristo sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Parang andito ang ating Panginoon Kristo. When we teach, when we preach, when we pray for the people, pray for healing, lahat ng iyan ay pagsunod sa ating Panginoon Kristo. We are followers, taga-sunod. So kung sino yung sinusundan natin, ganoon din tayo. Amen po ba? So ipinangaral niya ang mabuting balita, itinuro niya, pinagpagaling ng mga may sakit. Yan ang kanyang ginawa. Yan ang pamamaraan ng paglilingkod ng ating Panginoon Kristo. Yun ang ginawa niyang paglilingkod. Maglingkod siya.
Dumating siya upang maglingkod, hindi paglingkuran. Yan, nakikita po natin ang mga halimbawa ng Panginoon Kristo, puro mabuti. Wala siyang ginawang hindi mabuti. All, lahat ng ginawa niya are excellent. Hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala, hindi siya umalis sa anumang hangarin ng Diyos. Ginampanan niya yan nung siya naririto sa lupa at nagkatawang tao. Ayan. Isa pang halimbawa, John chapter 13. So, ito pong mga talatang ito, i-highlight natin sa ating Biblia. Mark chapter 10 verse 45, yun ang una. Matthew chapter 9 verse 35. Matthew naman. Ngayon ay sa book of John. John chapter 13. John chapter 13 verses 3 to 5. John chapter 13 verses 3 to 5. Ito po. John chapter 13 verses 3 to 5. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Ito pa po, no? Iisipin ba natin? Maiintindihan ba natin? Makukuha natin ba ang halimbawang ginawa ng ating Panginoon Kristo? Siya ang lumalang sa atin, di ba? Alam natin yon. In the beginning was the Word. Sa pasimula, nung gawin ng lahat ng Diyos yan, He was the Word. Siya yung salita. Tapos, yun po ay dun sa book of Genesis, chapter 1. Sa John chapter 1, doon sinasabi, dito po sa Juan 1, John chapter 1, ay binabanggit ang ganito. Sabi niya, John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Sino yung salita? Ang ating Panginoon Kristo yun. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Tapos, dito po sa verse 14, John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. The only begotten Son. There is only one na ang Diyos na nagkatawang tao. That's why He is called the only begotten Son. Ayan, naging tao ang salita. Ayan po, maliwanag na maliwanag po yan. Marami pong mga taong kumukote ng scripture na hindi nila nakikita yung kabuuan, yung context, ika nga. Pumipili lang sila ng isang salita at gagamitin nila yon para sabihin hindi siya Diyos. Pero dito po ay maliwanag na walang bagay na nalalang kung wala ang salita. Tapos yung salita na Diyos ay nagkatawang tao. Pinaliliwanag po ng mabuti yan. Kaya, dito sa chapter 13, kung iisipin mo, how can God who created everything and who created man, ngayon magpapakababa siyang ganon at huhugasan niya ang mga paa ng mga nilalangnan niya? Can you imagine the humility, yung kababaang loob ng ating Diyos na nagkatawang tao na hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad? Well, ano po ang ating masasabi doon? No, minsan po, ginawa na natin yan nung nagkaroon ng assembly ang mga manggagawa sa church ng Mighty Warriors Christian Fellowship. Ginawa na po natin yan. And I pray that everyone was there.
Kung hindi man nakadalo yung sino man, he has to undergo it. Kailangan ito ay maging halimbawa para maintindihan natin na tayo ay naglilingkod at hindi tayo ang pinaglilingkuran. Amen po ba? Kailangan nating maranasan na hugasan natin ang paa ng may paa. It is an act of humility. Hindi naman sinabi ng Panginoon na lagi natin ginagawa yan. Subalit, maranasan natin na tayo ay naririto. Aside po dun sa foot washing, na talagang foot wash. Yung lilinisin mo yung paa ng may paa, yung ganun. Ang higit na mensahe doon ay ang pagpapakababa na ikaw ay naglilingkod at hindi ka nagdanais na ikaw ang paglingkuran. Yan ang ating Diyos na nagkatawang tao. Sinusunod natin. Yan, we are His followers. Tayo'y tagasunod. We will have the same attitude. Mababanggit din yan sa book of Philippians. Doon po sa Philippians chapter 2, doon po binabanggit ang pagpapakababa ng ating Panginoon Kristo. Ayan. Philippians chapter 2, ang title po nito, ang halimbawang iniwan ni Kristo. Ayan. Sabi dito, verse 5, Philippians chapter 2 verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Verse 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatang niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. So binasa ko lang po sa inyo itong Philippians chapter 2 verse 5 hanggang verse 11 upang makita natin ang kababaang loob ng ating Panginoon Jesucristo. Magpakababa tayo katulad niya. Amen. So, 30 talata, ang main point natin ngayon sa pag-aaral, yung ano ang iniwang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Siya'y anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang buhay sa katutubos ng atin, ng marami, ng mga tao. Ipinangaral niya ang mabuting balita, pinagaling ang mga may sakit, nagturo, ginawa niya lahat ng bagay na yan. At pinakita niya ang kababaang loob, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga nilalang. Can you imagine the humility ng ating Panginoon Kristo? So, ganun din tayo. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa kabutihan mo. Kami ay tagasunod, kaya may halimbawa kang iniwan para sa amin. Maraming salamat sa kababaan mo ng kalooban. Maraming salamat at pinapaalala mong hindi kami ang pinaglilingkuran, kami ang maglilingkod. Hindi lamang kami sa salita nagsasabing sumasampalataya kami sa aming Panginoon Kristo, pero iba naman ang aming ginagawa. Kami po ay accountable. Ibig sabihin, kung kami sumasampalataya na si Kristo, ang tanging daan, katotohanan at ang buhay at tagasunod niya kami, tinanggap namin siya bilang sariling tagapagligtas, iniwan ang buhay ng kasalanan at namuhay na sumusunod sa Panginoon Kristo, magiging kawangis din namin siya. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo na kami ay kailangang magpakababa at huwag naming konsiderahan ang aming sarili, kundi gampanan namin ito ng buong pagpapakumbaba, sapagkat ito ay bilang pagsunod sa aming Panginoong Kristo. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan.
walang anumang pag-iimbot sa aming puso, walang anumang pagmamalabis, walang anuman na kami ang tingnan, kundi ikaw ang titingnan, ikaw ang titingalain, ikaw ang sasambahin, pupurihin sa pamamagitan ng pangaral, pagtuturo, pagpapagaling. Lahat ng mabubuting bagay na yan ay nandoon sa mababang kalooban. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, pinakamabuting halimbawa namin at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagpapatotoo sa amin ng katotohanan ito. Amen at amen. Tanggapin ang lahat ng layunin ng Panginoon Kristo at kung ano ang kanyang halimbawa, ganon din tayo. Receive the humility of the Lord Jesus Christ. Receive that we are here to serve and not be served. We are here to do good things just like Jesus Christ. And in the process of doing this, the Lord will bless us, the Lord will take care of us, the Lord will heal us, the Lord will provide for all things as we put His kingdom and His righteousness first. In Jesus' name, be blessed. Maraming pong salamat sa inyo na nandyan. Na-greet ko na po yung kanina, Sister Madonna Licop Cruz. Ayan, salamat. Nandyan kayo. Sino pa ang hindi ko pa nag-greet? God bless everyone. I'll see you tomorrow for our next topic. Smile! Ready to serve, to bring glory and honor to God. In humility, not false humility, but true humility. Doing it because Jesus did it. Bye-bye for now. God bless.